Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo'y magdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Sabay-sabay ng mag-awitan ang mga bansa. Tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Kumusta po ang inyong pag-aaral, pagtatrabaho, pamahinga? Kumusta po kayo ngayon? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. At salamat po sa mga naunang mga viewers natin ngayon. At mamaya po babanggitin natin sila at titingnan natin kung mayroon po silang mga prayer request. At para po mapansin kayo ng ating system ngayon, ay kinakailangan pong mag-post kayo ng any comments dito sa ibaba ng ating social media o video ngayon. Ano po? At yun po ipapasok sa system natin. So, salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat po sa inyong pagsama sa amin sa gabing ito. At sa gabing ito po ay meron po tayong pag-aaralan. Hindi po sermon tong ngayon. May konti lang, pero actually ito po ay pag-aaral sa misyon. Mission studies. Ayan. Ang pamagat po nito ay 4 Principles of a Stronger Church. Ayan po. Bakit ba naman ito ang ating napili sa pagkakataong ito? Alam niyo po kasi napakarami mga simbahan ngayon nangangailangan ng tulong para sa ganon ay magpatuloy sila sa misyon na iniatang sa kanila ng ating Panginoon. So, kaya yun ang dahilan po yan. At pansinin po ninyo sa ibang mga bansa, at nakita ko sa Amerika, ay may mga simbahan po talagang nagsasarado. Totoo po yan. At yung iba naman ay nagme-merge para manatili ang pagkakatatag nila. Meron po akong alam sa Anaheim, California,
Paminsan-minsan po ako'y nagsisimba doon, kasi may Filipino congregation, Pero later on ay nawala na yung simbahan na yun, yung grupo na yun. At nabalitaan ko, binenta na nung simbahan at ng konferensya, yung lugar nila, yung simbahan nila. Alam po ba ninyo, dumadaan ako dun Nung minsan nadaan ako, malinis na malinis. Later on, nakita ko, iba na nakatayo. Alam niyo kung ano yung tinatayo? Yung pong Buddhist temple. Buddhist temple. So imagine that. Yun ang kanilang ipinalit sa lugar ng Christian church. Doon sa lugar na yon. At marami pong mga simbahan sa iba't ibang mga lugar nagko-close. Ito pa, magandang example. Siguro alam naman po niyo yung simbahang tinatag ni Robert Schuller. Si Robert Schuller ay napakahusay na pastor at talaga pong marami po siyang nadala sa Panginoon nung panahon na niya. Noong tinatayo niya yung simbahan ng Crystal Cathedral sa Garden Grove, California. At ito po, siyempre, natayo ito at nagkaroon ng Crystal Cathedral. Alam po ba niyo, bago ako umuwi, 4 years ago, yung pong simbahan na yon ay nagsarado. At yung pong simbahan na yon nabenta sa iba. Dati po ay Protestant church, yung ngayon po ay nabenta sa Diocese of Orange. At pinalitan po nila ng pangalan. Dati po ay Crystal Cathedral. Ngayon ay Christ Cathedral na. Okay naman, gumanda kasi pangalan ng Panginoon yung binandayog nila ngayon. So that's okay. Pero ang gusto kong sabihin dito po, may mga simbahan pong ganyan na talagang nagsarado. O kaya naman ay malungkot. Hindi umuusad. Especially po ngayong panahon ng pandemic. I tell you, dito lang po sa Pilipinas, napakaraming mga simbahan ang talaga pong hindi maipagpatuloy ang misyon at ang katuwiran natin ay itong pandemic na ito. I'm not sure kung talagang ito ang dahilan natin. Baka naman talagang kahit na nung walang pandemic, talaga namang sila, malungkot na sila. Yun ang term ko ngayon. Mga minamahal mga kapatid, kailangan matandaan po natin na may calling po tayo upang magtayo ng simbahan, maging matatag ito, at mag-reproduce ito. Yan po ang calling ng mga Kristiyano. Hindi lang po mga pastor, mga minamahal. Kaya sa gabing ito, ay gusto kong pag-aralan po natin yung 4 na prinsipyo. 4 na prinsipyo ng matatag na simbahan. Ito tinuturo ko po sa seminary. Now, may sinulat po ko long time ago, ang tawag ko po doon na indigenization or indigenous church. Galing po ito sa Latino na indigenere. Ang ibig sabihin lang nito ay tumubo ng natural. Ang ibig lang sabihin po nito, parang ganito lang po yan. Yung saging, puno ng saging. Ang puno ng saging, hindi basta-basta tumutubo po yan kung saan. Tumutubo lamang ang puno ng saging, alam niyo kung saan? Sa mga tropical countries. Subukan yung itanim yan sa mga lugar na mayroong winter, nagyayelo, mamatay po yan. Yan po ay nasubukan na. Maliban kung siyempre, bantayan nyo, lagyan nyo ng heater pagka winter, ganon. Pero hindi yun po nang ibig ko sabihin, So, mayroon pong mga puno, kamukha ng saging, na pwede lamang tumubo sa tropical countries like the Philippines. Now, ganun po ang ibig sabihin ng indigenous church. Hindi ibig sabihin ay
galing sa mga tribo. Hindi po yun ang ibig sabihin dito, no? Kundi ito po ay tumutubo ng natural, no? Kaya kung gusto niyo simbahan niyo maging matatag ng natural, gawin po ninyo itong aking sasabihing principles, ano ho. Unang principle po dito ay dapat ang simbahan. Sulat po ninyo, self-supporting. Yan, self-supporting. Kayo ho ba o yung mga member ninyo ay mga tithers, supporters, no? Tanong po ninyo, ilan ba ang mga tithers sa simbahan ninyo? Ilan ba ang supporters? Ngayong panahon ng pandemic, ay marami po asa tahanan lang. Okay, sila'y dumadalo sa virtual worship. Pero nagpapadala ba sila ng suporta sa simbahan? Ay kung hindi, ang inyo pong mga miyembro ay sabihin natin na reluctant na mga Kristiyano. Kaya sabi ko nga noong linggo, kung ginagawa nyo ito, marami na kayong utang sa Panginoon. Marami na kayong utang sa iglesia. Kaya kung gano'n, ipadala nyo na yung utang nyo sa iglesia. So, tanongin nyo, ang simbahan ba ninyo ay tithers, supporters sa mga miyembro? Kung hindi, pag-aralan po natin paano tayo maging tithers. Pagkat yan naman kailangan, practically speaking, kailangan po ng simbahan yan. Kailangan po sa misyon. Theologically speaking, basahin niyo sa Malakay chapter 3, verse 10. Nandun naman yan Hindi na dapat na pag-usapan yan. Matagal na kayong nag-aaral niyan. Kuminsan yung iba nagkakaloob nga, pero later on, wala na, ayaw na nila. Alam po ninyo, minsan nag-fund drive ako sa Balok ito, sa Chosen UMC. Ang fund drive yata namin noon ay about yung organ. Alam niyo, natutuwa ako, meron pong isang bata doon na dumukot at nagkaloob ng pera niya 20 pesos. Yung ibang mga adult, siyempre, nagbigay 500, 1,000. Pero itong batang to, nagbigay 20 pesos. Yun lang ang pera niya. Pero isinyer niya ito sa pag-acquire ng organo nung ako po ay nandoon. Napakagandang halimbawa ang ginawa ng bata na yon. Mga minamahal mga kapatid, sana po maturuan natin, di lang yung mga bata natin, kundi yung mga miyembro natin na talagang religiously na magkaloob sa ating Panginoon sa pamagitan ng ating simbahan. So, i-train po natin yung simbahan natin maging self-supporting, self-supporting. At maging aim natin, mga minamahal mga kapatid, na maging giving church tayo. Wow, paano tayo magiging giving church kung di tayo nagkakaloob? Ang tanong ko sa inyo, ilang porsyento ba nagkakaloob sa simbahan ninyo? Alam po ninyo, nung ako po ay nagpa-fundraising para sa isang church somewhere in Japan, nagpunta ako sa Korea. At linggo na, kinabukasan Monday, pauwi na ako. Sabi ko doon sa mga Koreano, mga kapatid, kung di po kayo tutulong sa akin sa pagtayo ng simbahan sa Japan, wala na po, hindi na kayo makakatulong. Hindi kayo magbibigay ngayon, bukas maalis ako. Anyway, talagang wala. Kumakain na kami nung pastor. May pumuntang miyembro niya, isang lalaki. Binigyan siya ng napakakapal na pera, Korean won. Hindi ko pansin kasi sanay naman ako nakakita ng ganon pagka lunchtime sa mga simbahan. Kumisan kasi pinapatago nila sa pastor yung pera para kinabukasan, yun ang pastor ang magdeposito sa bangko. Kaya sanay ako nakakita. Nung nagtanong sa akin yung pastor, anong gusto mo ika? Korean won o dollar ika niya? Sabi ko, siyempre gusto ko dollar kasi hindi ko mahirap baryahin o papalitan ang Korean won sa Pilipinas ka ko. So binigay sa akin, dollar.
At yung pong dalan na yon ay siyang pinagpatayo ng isang simbahan dyan sa Gapan. No. At natayo po yung simbahan na yon within around 3 months, I think. Pero yung po ay around 9 years pong nakabagak doon. Pero in 3 months natayo. Pero hindi po yun ang trivia. Ito po. Yung pong lalaki na nagbigay ng pera, sinabi sa akin nung muksanin, alam mo ba itong kapatid na ito, sabi niya, ito'y taxi driver dito sa Korea. Bugkos ng salapi ang binigay niya. Ipon niya yun. Ipon niya yun. Pero siya'y nahamon sa aking pamamahayag ng araw na yon. Kaya yung simbahan sa Gapan na yun, yung building na yun, ito, baka hindi rin nila alam to. Taxi driver po ang nagbigay ng pampatayo ng building na yon. Mga minamahal na mga kapatid, yung pong nagbigay na yon, hindi mayaman. Ipon niya yon. Pero dahilan sa nakita niya ang pangailangan sa misyon, kanya itong inilabas at binigay sa akin para magamit sa pagpapatayo ng building, church building. Mga minamahal mga kapatid, dapat maging ganun po tayo. I-try natin yung mga miyembro natin na magkaloob. Para sa ganun maging self-supporting church tayo. Alam po ninyo, pagka self-supporting ang simbahan ninyo, I tell you, ay masusweldohan nyo ang pastor nyo ng tama, makapagpapatayo kayo ng mas malaking building, church building, at yun lahat ng program ng simbahan ay maipagpapatuloy nyo kasi meron kayong kapital. No? So, targetin po natin ito. Una, maging self-supporting po ang simbahan. Alright. Pangalawa ay maging self-propagating ang ating simbahan. Ano ba yung self-propagating na yon? Minsan po nag-sermon ako sa Maria Aurora nung ako yung nagpastor doon noong araw. Sabi nung dating governor, Pastor, I like your sermon, sabi niya. You announce the good news and you also denounce the bad news, sabi niya. Alam po niyo, yun ang calling nating mga mananampalataya. Let us share the gospel. Let us share the good news to all people. No? At tagal nyo ng mananampalataya. Ilan na ba ang nasabihin nyo ng ebanghelyo ng Panginoon? Meron na bang mananampalataya naging bunga kayo? Did you announce the good news to all people? Lalo ngayong panahon na ito, mas maganda na magpahayag ng salita ng Panginoon kasi mayroon tayong mga modern na gadgets ngayon. Hindi kamukha nung araw. No? Nung araw face-to-face nga. Pero kumisan tayo ayaw nating magkaroon ng problema sa iba. Kaya ayaw natin lumapit sa kanila. O kaya naman takot tayong pahindian. No? Maraming dahilan. Pero ngayon, maraming paraan to share the gospel. Di ba? Meron tayong Messenger, meron tayong Facebook, social media. Gamitin po natin ito to share the good news. At syempre pa, we have to denounce the bad news. Kaya si Kristo maraming galit dyan Kasi sinasabi niya yung totoo. At kung minsan nagsalita pa siya, kayo mga lahing lupong. Di ba? They denounce, he denounces the bad attitude of people. Di ba? So, ganun din po tayo. Pag nakita nyo,
Yung kapatid natin, nakakasala, nagkukulang, tulungan natin. Prangkahin natin. Kapatid, mali ka doon. Well, of course, you have to share that with love. So, when we say self-propagating, we have to announce the good news and we have to denounce the bad news. Paano po ba yan? Well, ang masasabi ko lang ganito. Siguro naman nalapitan na kayo ng mga namamalimos. Yung mga namamalimos, mga beggar. Kahit saan may beggar Pag nagbigay ka doon sa isa, sasabihin nung binigyan mo na beggar, namamalimos, kung saan sila nakakuha nung alms, nung napalimos nila. Kaya later on, yung mga kaibigan nung beggar na yon lalapit din sa'yo. Especially sa Metro Manila, ganyan. Di ba? Ganun lang po. Mas mainam pa itong mga beggar na ito Pagka sinabi nila kung saan yung makakuha ng limos, puntaan sila doon. Ganun din po tayo. Let us share the gospel to others. Yes. At kung gagawin natin, katulad nung ginawa ng beggars, ay palagay ko, napakarami pong tatanggap sa Panginoon. Di ba? Ginawa na ho ba niyo yan? Alright. Pangatlo po ay, dapat tayo ay itong simbahan natin maging self-governing. Yan. Self-governing. Ang tanong ko po sa inyo, meron po ba kayong program ng discipleship sa simbahan? Okay. Do you train your people, your church members? Alright. Turuan natin sila. Tulungan natin sila. Paano ba mag-share ng ebanghelyo? Paano ba maging leader? Yung mga policy sa simbahan, yung discipline, paano ba ito? Gawin po natin itong discipleship na ito. Later on, magiging leader po yan Di ba? At alangan namang mag-importa pa kayo ng leader sa labas. Dapat i-train nyo na maging leader, maging managers of the church or leaders of the church ang inyong mga church people, mga miyembro nyo sa locality. Ganun pong gagawin natin. Kailangan po ay i-disciple natin sila, turuan natin sila paano maging mahusay na leader ng iglesia. Alright? And of course, turuan natin sila maging selfless leaders. Ano ibig sabihin nun? Yung selfless. Hindi yung hahanapin nila kung ano yung pakinabang nila sa simbahan. Ay, marami pong ganyan kahit sa simbahan. Umisa, mga pastor pa. Di ba? Hindi selfless. Ang hinahanap yung mga kung saang lugar na sila'y makikinabang para sa kanila. Minsan hindi mailipat ng destino kasi supervisor kasi hindi ako pwedeng lumipat ng destino kasi yung nagbabayad ako ng kotse ko bago di ba? Huwag sanang ganon. We have to be selfless. Alright. Pwede naman tayong umunlad sa ating paglilingkod unti-unti. Pero kung hinahamon tayo, hinihiling tayo ng pagkakataon na ibigay natin ang ating sarili, isuko natin ang ating sarili para sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan gawin po natin ito. Okay? Now, panghuli, ito pong self-theologizing. Anong ibig sabihin ito? Kinakailangan ay mga miyembro natin ay well-versed sa Biblia. Panahon na ito. Tanong mo, may dala ba silang Biblia? Kayo, may mga pastor dito, nakikita ko yung ba mga miyembro nyo nagdadala ng Biblia pagpunta ng simbahan? O kaya pagka kayo naging nag-Bible study sa labas, may dala bang Bible? O kayo pang mga pastor nagdadala? Sige, sabihin natin ayaw nilang magdala ng libro na yon. Ngayon nagdadala sila ng kanilang gadgets, cellphone, iPad, Yung bang iPad nila, yung bang smartphone nila, meron bang Bible apps? Yun na lang. Sige, maglagay kayo ng Bible apps dyan at dyan kayo magbasa ng Biblia.
Alright? Oh, pwede rin yun. Di ba? Hindi yung puro social media, puro TikTok ang pinapanood nyo sa mga gadgets nyo. Nandyan yung Biblia, basahin din nyo. Ha? Kinakailangan po maging well-versed tayo sa Biblia para po paliwanag natin sa iba yung salita ng Panginoon. Halimbawa, kapitbahay nyo, kaibigan nyo, anak nyo, naghahanap ng kaalaman, ng karunungan mula sa salita ng Panginoon, kung wala kayong alam, paano kayo mag-share, di ba? So, yun ang targetin natin. Dapat maging self-theologizing tayo. Hindi naman kinakailangan kayo mag-seminaryo lahat lang ng sermon ng pastor at saka yung inyong natutuhan sa inyong Bible study ay magamit nyo at matandaan nyo, malaking bagay na At syempre pa, I encourage you na magbasa kayo ng Biblia araw-araw. Wala na nga ang Biblia, hindi pa nagbabasa. O, di ba? Pero tingnan mo, alam nila yung update sa social media. Alam nila yung mga update sa chismis. Huwag ganoon. If we are Christians, if we are members and leaders of the church, kailangan pong targetin natin, bawat isa sa atin maging self-theologizing. Okay? Hindi lang alam nating ipaliwanag ang salita ng Panginoon, kundi we can defend our faith. No? We can defend our faith. Mag-aaral lang kayo, makikita nyo. Totoo po yan. Mag-aaral lang tayo ng Biblia. Ngayon pagka merong ibang mananampalataya at nagtanong sa atin, sinupla tayo, kumbaga ginab tayo ng mga mahihirap na tanong, hindi tayo makasagot. Kasi nga, hindi tayo nag-aral. We have to defend our faith, our Christian faith. Hindi pwedeng manahimik tayo. Magbasa kasi kayo ng Biblia upang sa ganon, pagka hinahamon kayo ng iba, especially hindi mga mananampalataya, alam nyo sagutin mula sa Biblia. Hindi ika nga ay pilosopika o kaya naman ay pilosopotasyo, no? Kundi talagang, ano ba sinasabi ng Biblia sa tanong niya? Baka naman yung tanong niya valid. So, we need to study our Bible. Alright? Study. So, mga minamahal mga kapatid, yan po ang aking lesson ngayon. Ano po? 4 principles of a stronger church. Ano nga po yon? Siyempre, 4 na self po ito. Self-supporting, self-propagating, self-governing, at self-theologizing. Ayan. Pag yan po ay ginawa nyo sa inyong mga simbahan, I tell you, wala pong mga simbahan ang magsasarado. At kayo naman pong mga leader, no? Huwag kayo basta-basta magpaparecognize ng inyong simbahan na wala itong 4 na ito. Kaya after 1 year, 2 years, ganun pa rin. Yung mga simbahan nyo. Mission church pa rin. Hindi ganun. We have to follow these 4 principles. Kung gusto nating magkaroon ng isang matatag na simbahan. Alright po? Okay. Gusto ko rin pong samantalahin ang pagkakataon na ito sapagkat alam po ninyo, nagkaroon tayo ng fundraising nung isang linggo at meron pong 6 na tumugon at gusto kong pasalamatan sila at meron silang certificate mamaya. Tingnan nyo mamaya. At yan po ipapadala natin sa kanila via social media or email. Si Engineer Rodel Sagun, si Mrs. Julieta Senya Fuentes, salamat po sa inyo. Si Mrs. Myros Kison, si Mrs. Charina Manse, si Pastor Mila Lambert, at gayon din si Sister Raquel Mariano, yung kumanta kanina.
talaga pong avid supporter po natin. Nakita niyo naman, umaawit na, nagkakaloob pa para sa ating pong gawain. Kasi mission po ito eh. Ito po ay tinatanyag natin, hindi ang sarili natin. No? Ang tinatanyag po natin dito, ang Panginoon at ang kanyang gawain. Sana po ay tulungan nyo kami. At kung wala po kayong maitulong na material na bagay, ay yung pong panalangin nyo eh, napakalaking bagay po yun para sa akin. Ano po? So tayo po yung papatuloy sa ating pong gawain sa gabing ito at tayo po ay mamaya po ay babasahin po natin kung sino man po yung nagkaroon ng prayer request ay atin pong babasahin mamaya and then we will pray now. Siguro one of these days we will invite one of our prayer warriors here. Sila naman yung kasama nating manalangin. Hindi naman yung puro ako sapagkat itong mga kasama po natin, mga prayer warriors din po yan. Ayan. So, tayo po ay magpapatuloy sa ating pong gawain sa gabing ito. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, laging masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay, masayang tunay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, laging masayang tunay. I raise my tongue, hallelujah, amen, and praise the Lord. I raise my tongue, hallelujah, amen, and praise the Lord. I raise my tongue, hallelujah, amen. I raise my tongue, hallelujah, amen. I raise my tongue, hallelujah, amen, and praise the Lord. I raise them both, hallelujah, amen, and praise the Lord. I raise them both, hallelujah, amen, and praise the Lord. I raise them both, hallelujah, amen. I raise them both, hallelujah, amen. I raise them both, hallelujah, amen, and praise the Lord. I bend my knee, hallelujah, amen, and praise the Lord. I bend my knee, hallelujah, amen, and praise the Lord. I bend my knee, hallelujah, amen. I bend my knee, hallelujah, amen. I bend my knee, hallelujah, amen, and praise the Lord. I bend them both, hallelujah, amen, and praise the Lord. I bend them both, hallelujah, amen, and praise the Lord. I bend them both, hallelujah, amen. I bend them both, hallelujah, amen. I bend them both, hallelujah, amen, and praise Ako'y the muling Lord. sama-sama mga minamahal mga kapatid at tingnan po natin sa Facebook ang ating pong mga tagapanood ngayon. Ang sabi ko po sa inyo kanina, mag-post lang po kayo sa ibaba para makita po ng system natin. At kung di po kayo magpo-post, hindi po nating makikitang tulad ng ganito po. Ano ho? Ayan, si Dr. Mario Esteban. God is good, sabi niya, purihin ng Panginoon. Ayan, yan ang ating misyonero sa Academe. Ang ating pong misyonero naman sa England, sa UK, si Reverend Leonardo Alvaro. Salamat po sa inyong pagsama. Purihin ng Panginoon. At siyempre pa, ang aming pong diakonisa dito po sa Wesleyan 3rd. Ayan. At binabati tayo ni kapatid na Mary Grace Vidad. Doktor po yan. Yan. Ang aking diakonisa ay doktor po dito. Yan. Pareho kaming wala pang pasyente. Sabi niya, magandang gabi, purihin ng Diyos sa kanyang gawain. Yan, purihin ng Panginoon. Yan, si kapatid na Marilo Domingo, pamabati sa atin. Actually, nakita ko siyang kauna-unahang nag-log in. Salamat po sa inyo.
Alright, sino to nandito? Yan, si kapatid na Benita Isidro Mauyaw. Salamat po sa pagbati. Si kapatid na Ruth Lagyo, bumabati din sa atin. Si Pastor Jerry Dumaya, bumabati sa atin. Salamat po. One of this day, Pastor, ay pwede bang samahan nyo kami sa pananalangin? Si Pastor Jesse Bunyag, mga broadcaster to mga kasama natin, ano? At siya po ay may programa, ano? Pastor, I'm allowing you to advertise here, no? So i-post mo lang at babalikan kita, ano? At sana ay makasama kita sa ilang pamamahayag dito sa misyon at panalangin. Yan, si Reverend Alvaro ay muling nagsalita. Ayan, at nagbigay ng kanyang komentaryo tungkol sa ating pong pag-aaral sa gabing ito. Nagkulang po ang ating iglesia sa discipleship training. Kulang sa kasanayan ang mga miyembro sa paghayo, kaya malungkot ang mga kapilya. Totoo po yan. Kaya nakita po ninyo, pastor po yan, at misyonero sa England, at nakita po niya ang pangailangan ng discipleship sa ating mga simbahan. Well, of course, kasama po natin ang ating suki, si Ate Lira Arosena, si kapatid na Virgie Motia Ramos, ayan, bumabati sa atin. Ang pastor ng City Temple, si Reverend Juliet Pascua. May program din sila at napakasisipag ng mag-asawang yan. Pagka umaga, bumabandera na sila sa social media. Nagpapahayag ng salita ng Panginoon. Purihin kayo ng ating iglesia at siyempre pa at pagpalain kayo ng Panginoon. Si Madam Miriam Ronquillo Ingalia, mabati sa atin. Si Mercy Bernardino Ramos, ayan, bumabati sa atin. Si Pastor Herman Reyes, kasama din natin. Ang diakonisa ng Chosen UMC, si kapatid na Vanessa Cabanela, kasama din natin. Si Mrs. Merlin Jimenez Salvador, Tagalyaga, yung mga kabataan ko nung ako'y nandoon. Ano? Kabataan ka ba nun? Yan. So, purihin ang Panginoon. Hanggang ngayon, sa po ay naglilingkod sa ating Panginoon. Kasama natin ang DS Nestor Tangunan. Ayan, ang kanyang komentaryo naman, nag-iiba ang focus ng simbahan kaya di lumalago. Dapat ay discipleship at mission-oriented, hindi sa leader at bureaucracy. Yan. Hindi po lahat ng simbahan, o baka meron siyang iniisip na isang sekta lamang, denomination. Pero maaring ito totoo din sa maraming mga denomination. Alright, si Ate Melvin Lacson, yan, nanonood din sa atin at kasama nating nananalangin, purihin ng Panginoon. Si Pastor Arnold Santos, yan, magpapastor ka na talaga. From City Temple, kasama po natin sa paglilingkod. And of course, si Sel Malit Supan, papasalamat tayo sa inyong mga pagbisita dito. Si Lourdes Kakatian, sa Madam Lourdes, kumusta po kayo? At gayon din si Ruth Cuevas, ayan, bumabati sa atin. Ayan. Wala na ako nakikita dito, kaya tayo po ay magpapatuloy sa ating pong gawain. After this, siyempre, ang pananalangin. Kung wala po kayong prayer request, samahan nyo ako na ipanalangin yung mga nandun sa slides po na yun. Ano? At nawa po ay tayo po ay pagpalain ng Panginoon sapagkat naniniwala ako na ito'y kalooban ng Panginoon na sila'y gumaling, na abutin ng bawat isa ang kanilang
mga pananalangin. Kaya samahan niyo po ako sa pananalangin, ano po? At naniniwala ako na ang panalangin ng mga mananampalatayang nagsasama-sama ay tinutugon ng ating Panginoon. Sige po, samahan niyo ako sa panalangin sa sumandaling ito. Aming Ama't aming Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo ngayon sa diwa ng kapakumbabaan at pagmamahal. Nakita mo, O Diyos, ang aming mga slide sa programang ito na kinalalagyan ng mga prayer request namin. Nagpupuri at nagpapasalamat po kami, O Diyos, sapagkat binigyan mo pa ng isang kaarawan, isang araw, isang taon ang aming mga kapatid nagdaraos ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito at sa linggo na ito. Hiniling po namin, O Diyos, na ipagkaloob po sa kanila ang magandang bukas at nawa, O Diyos, ay patuloy mo silang paggalingin at bigyan ng mga pagpapala. Nakita mo, Panginoon, ang mga kapatid naming hinihiling namin na nawa ay gumaling sila. Meron pong na-COVID, meron pong iba't iba ang sakit sa kanilang appendicitis, merong may sakit sa lagnat, sa ubo, at marami pang iba, O God. Nawa ikaw ang magpagaling sa kanila sapagkat ikaw po ang dakilang manggagamot. At humihiling kami sa iyo ng milagro. At salamat din po, isang pasasalamat din po ang aming hinihiling sa iyo, O God. Para doon sa mga nananalangin, sumusubaybay sa gawain ng misyon at panalangin, sa mga tumutulong upang maabot po namin at ma-acquire namin ang mga gadgets na kailangan namin o mga kinakailangan naming gastusan, O Diyos, para ipagpatuloy ang iyong misyon. Salamat, O Diyos, sa mga kapatid namin na kasama namin ngayon, O Diyos. Alam po namin, meron din silang kahilingan sa iyo. Maaring hindi nila mabigkas ngayon, ngunit naniniwala kami na pinakikinggan mo ang kanilang mga samo at daing. At gayon din, O Diyos, aming nilalapit sa iyo ang mga simbahang malungkot, mga simbahang hindi lumalago, sa mga simbahan naghahanap ng paglago. Hiniling namin, O Diyos, na ang iyong banal na Espiritu ang siyang magbigay sa amin ng karunungan at kapangyarihan. Wala po kaming magagawa, kundi mo po kami tutulungan. Nawa, O Diyos, ay samahan mo po kami. At nawa, O Diyos, ay ang mga simbahan namin, bagamat nagdaraos ang o mayroong mga pandemic kaming naranasan, Panginoon, nawa, O Diyos, ay palakasin mo po kami at pagpatuloy namin ang misyon na niatang mo sa amin. Wala po kaming magagawa pag di niyo po kami tinulungan. Kaya nawa, O Diyos, ay samahan mo po kami sa aming mga paglilingkod sa iyo. Naniniwala kami sapagkat ito ang aming matagal ng pananampalataya sa iyo. At ito'y hinihiling namin alang-alang kay Kristo Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.
ng Diyos. Siksik-liglig at umaapaw ang siya ninyong maranasan pag nagbigay, pag nagbigay. Magbigay ng may kagalakan, magbigay ng mula sa puso